أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يسير الشمس والقمر والنجوم والكواكب وهو الذي يقلب الليل والنهار وخلق جميع المخلوقات إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا، فإنها هي السعادة المبتغى، وهي سبب كل فوز وعزة ونصرة في هذه الدنيا لا سيما في الآخرة. ولذا أيها الأخوة، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga magulang at kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pagpupuri, pasasalamat, pagbibigay pugay, pagbabalik loob ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang tayo nagpapasalamat, humihingi ng tulong, humihingi ng tawad, ay Allah subhanahu wa ta'ala lamang tayo nagpapakupok laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawa. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, sinuman ang kanyang gabayan, ay wala nang makapagliligaw sa kanya. At sinuman ang iligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala nang makapagbibigay gabay sa kanya. Kaya ako ay sumasaksi na wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng iisa at walang katambal. At ako din ay sumasaksi na katotohanan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng taong tumahak ng kanyang pamamaraan. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay aking pinapaalalahanan unang-una sa aking sarili na tayo ay magkaroon ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga Muslim, mananampalataya na nagsasabi ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag na huwag kayong mamamatay. Huwag na huwag ninyong hahayaan na datnan kayo ng kamatayan, liban na lamang na kayo ay mga Muslim. At ang Muslim, hindi lang Muslim sa salita, hindi lang Muslim sa pangalan, kundi pati sa gawa. Muslim sa pangalan, Muslim sa salita, at Muslim sa gawa. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, sa oras na ito, araw ng Jumu'ah, wa sayyidul ayyam, kung saan ito yung ginawang pinakamainam ni Allah subhanahu wa ta'ala na araw para sa ating mga Muslim, at pinuno ng araw sa loob ng isang linggo, ay ating tatalakayin o pag-uusapan ang mga katangian ng mga taong magsisipagpasok sa paraiso ng Allah. Ating tatalakayin
ang mga katangian na siyang inilarawan mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Kung saan upang ating tingnan, ating timbangin sa ating mga sarili kung mayroon ba tayong mga ganitong uri ng katangian upang tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah. At kung hindi man natin makita sa ating sarili ang ganitong uri ng mga katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ngayon na tayo mag-umpisa. Ito na yung ating pagkakataon upang magsimula at makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat mismong si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa marangal na Quran kung sino ang mga taong mayroong mga ganitong uri ng katangian ay inihanda sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran mula sa suratul Al-Imran, mula sa ayat na 133 hanggang 135 na kanyang sinabi, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Imran, ayat 133 hanggang 135, na kung saan makikita natin dito, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang ilan sa mga katangian na inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga katangian ng mga taong magsisipagpasok sa paraiso. Una sa mga katangian, mga kapatid, ang kahulugan ng ayat na ating nabanggit, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay magsipagpunahan, magmadali sa paggamit ng kapatawaran ng inyong Panginoon. At gayon din, kayo ay magunahan, magmadali sa paggamit ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang paraiso na ito ay kasing lawak ng kalangitan at kalupaan. Ganito kalawak ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, na para kanino? U'iddat lil muttaqin, para sa mga taong mayroong muttaqin, para sa mga taong may takwa. Alladina yunfikuna fis sarra'i wad darra. At inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso na kasing lawak ng kalangitan at kalupaan para sa mga taong iginugugol o iginagasto ang kanilang kayamanan maging sa panahon ng kaginhawaan at kagipitan. Wal kadhimin al-ghayz, at ganun din ay inihanda ng Allah ang kanyang paraiso para sa mga taong mapagtimpi. Wal-'afina 'anil nas, at inihanda ng Allah ang paraiso na kasing lawak ng langit at lupa para sa mga taong marunong magpatawad. Wallahu yuhibbul muhsinin, at tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga ganitong uri ng gawain o nagmamahal sa mga ganitong uri ng katangian. Alladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. At ganun din ay inihanda ng Allah ang kanyang paraiso na kasing lawak ng kalangitan at kalupaan para sa mga taong nakagawa ng mga malalaking kasalanan o di kaya maliliit na kasalanan sa kanilang mga sarili, وَذَكَرُوا فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. At kung sila ay nakagawa ng malaking kasalanan o maliit na kasalanan, ay agad silang humingi ng tawad kay Allah. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. At sino ba naman ang nagpapatawad ng mga kasalanan liban na lamang kay Allah? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. At pagkatapos, kapag sila ay nagbalik loob kay Allah, humingi ng tawad kay Allah, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, ay hindi na nila inuulit ang kanilang nagawang pagkakasala. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, sapagkat alam nila na si Allah subhanahu wa ta'ala ay matinding magparusa sa mga taong gumagawa ng kasalanan sa Kanya o sumusuway sa Kanya. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Ngayon, ano ang mga katangian na nabanggit doon? Una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala silang mga muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Inahanda ng Allah ang kanyang paraiso sa mga muttaqin. Sino ang mga muttaqin? Humul ladina taqaw rabbahum biittikhadil wiqaya min adabihi bifi'li ma amarahum. Bifi'li ma amarahum ta'atan lahu wa raja'an li thawabihi wa tarki ma nahahum anhu ta'atan lahu wa khawfan min adabihi. Ayon sa sinabi ni Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, silang mga taong muttaqun ay sila yung mga taong may takwa
At ano ibig sabihin ng takwa? Sila yung mga taong natatakot sa kadakilaan ng Panginoon. Sila yung mga taong natatakot sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sila ay nag-iingat. Nang dahil sa pagkatakot nila kay Allah, sila ay nag-iingat sa kanilang sarili na hindi maparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga ipinag-uutos ng Allah at paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Sa madaling salita, silang mga taong umuttaqin, silang mga taong may takwa, ay silang mga taong sumusunod sa mga ipinag-uutos ng Allah at lumalayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At karagdagan, sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, ang ika-4 na khalifa wa amirul mu'minin, ang pinsan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kanyang sinabi, silang mga taong may takwa, yung taong may takwa, nagtataglay ng takwa, hiyal khawfu minal jalil, ay sila yung mga taong kinakatakutan ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan man sila naroroon, ay dala-dala nila yung pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bitanzil, at sila yung mga taong isinasabuhay, isinasakatuparan, isinasagawa ang mga ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran at sa sunnah ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qina'atu bil kalim, at yung taong may takwa, yung taong muttaqin, ay sila yung mga taong marunong makontento sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ng Allah. Nagiging sapat sa kanila yung mga bagay na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ito man ay kakaunti. Wal isti'dadu li yawmir rahim. At ang taong may takwa ay silang mga taong naghahanda sa araw na sila ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay naghahanda sa kanilang kamatayan sa pamamagitan ng paggawa ng mga kabutihan. At ang ganitong uri ng katangian, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, sila ang unang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na makakapasok sa kanyang paraiso na kasing lawak ng kalangitan at kalupaan. Pangalawang katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yunfikuna fi sarra'i wad dharra, ay silang mga taong iginugugol nila ang kanilang kayamanan maging sa panahon ng kaginhawaan at kagipitan. Sinabi ni Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, hum yunfikuna ma umir bi-infaqi 'ala al-wajhi al-matlub minhum min az-zakati was-sadaqati wan-nafaqat 'ala man lahu haqqun 'alayhim. Silang ang mga taong iginugugol ang kanilang kayamanan sa panahon ng kaginhawaan o kagipitan, ay sila yung mga taong nananatili sa pagbibigay ng zakat o sadaqat. Okay? Zakat o sadaqat, o di kaya ay nananatili silang nagbibigay ng financial o tulong sa mga taong mayroong karapatan sa kanila. Yan ang tunay na inalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masasabi mo yung isang tao na mabait, o masasabi mo na yung isang tao ay matulungin sa kanyang kapwa kapag siya ay nananatiling tumutulong maging sa panahon ng kaginhawaan o kagipitan. Sapagkat mayroong mga tao nagiging mabait lamang kapag siya ay meron. No? So dito sinabi ng Allah, inihanda ang kanyang paraiso na kasing lawak ng langit at lupa kapag siya ay nananatiling tumutulong sa kanyang kapwa, nagbibigay ng zakat o sadaqa o nafaka, kapag siya ay nasa kaginhawaan at kagipitan. At mayroong mga tao kapag sila ay nasa kaginhawaan, subhanallah, kala mo hindi nang galing sa mahirap. May mga tao na nagiging matapobre kapag sila ay nagiging mayaman. Bakit? Tinatago nila ang kanilang kayamanan. Ano ang dahilan? Upang kapag sila ay naging mahirap, meron silang reserba. At ang mga ganitong uri ng katangian ay kamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sinabi ng Allah, alladhina yunfikuna fi sarra, silang mga taong iginugugol ang kanilang kayamanan maging sa panahon ng kaginhawaan o kaya kapag sila ay naging mayaman. Wad darra, at silang mga taong nananatiling nagbibigay ng kayamanan o tumutulong sa kanilang kapwa kahit na sila ay mahirap. Hindi nagiging sagabal sa kanila ang kahirapan para tumulong sa kapwa nilang mahirap. May mga tao kapag sila ay naging mahirap, bakit ko siya bibigyan? Mas kailangan ko ito. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, tayo ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nagpapakagutom sa araw at nagpapakauhaw sa araw
at nagpapakapagod sa gabi, anong dahilan? Makamit lamang ang paraiso at kapatawaran at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa pinakamadaling paraan upang makamit natin ang gantimpala ng Allah ay maging matulungin tayo kapag tayo ay naging mayaman, at maging matulungin tayo kahit na tayo ay mahirap. So ito ang ikalawang katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hinihanda niya ang kanyang paraiso para sa mga taong matulungin, na natiling tumutulong sa kanilang kapwa, maging siya ay mayaman o mahirap. Pangatlong katangian na binanggit o inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, al-kadhimin al-ghayb. Al-kadhimin al-ghayb, silang mga taong mapagtimpi. Sino itong mga mapagtimpi? Sinabi ni Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, humul habisuna li ghadabihim. Sila yung mga taong nagtitimpi, nagpipigil at nilulunok ang kanilang mga galit sa kanilang mga kaaway. Inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso para sa mga taong marunong magtimpi, magpigil ng kanilang galit. Subhanallah. Itong mga tao na ito, mga kapatid, mga magulang sa pananampalataya ng Islam, hindi ito kaduwagan. Bagkus mas pinipili nilang magtimpi kaysa magalit, kahit na kaya nilang maghiganti, kahit kaya nilang gantihan yung taong kaaway nila, mas pinipili nilang magsabar. Ano ang dahilan? Makamit lamang ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hinihanda ng Allah ang kanyang paraiso na kasing lawak ng langit at lupa para sa kanila. Al-kadhimin al-ghayb. Silang mga taong nagtitimpi, nagpipigil at nilulunok ang kanilang mga galit. At ang ganitong mga uri ng katangian, kapag ang isang mananampalataya marunong magpigil ng kanyang galit, kaya niyang pigilan ang kanyang galit, ito ay palatandaan na siya ay malakas. Mananampalatayang malakas. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laysa ash-shadidu bisur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." At sa ibang riwaya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ash-shadid laysa man galaba an-nas, innama ash-shadid man galaba nafsahu." Ayon sa malapit na kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi matapang yung tao, kaya niyang pabagsakin o kaya niyang talunin ang kanyang kaaway. Bagkus ang tunay na malakas na tao, yung taong malakas, ay yung kaya niyang pigilan ang kanyang galit. Kaya niyang pigilan ang kanyang sarili sa oras na siya ay nagagalit. Yan ang tunay na malakas. Okay? At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taong malakas, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Ang mananampalatayang malakas na kayang pigilan ang kanyang sarili mula sa pagkagalit, khairun wa ahabbu ila Allah, ay higit na mas mainam at kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala min al-mu'min ad-da'if, kaysa doon sa mananampalataya na hindi niya kayang pigilan ang kanyang galit. Kunting bagay nagagalit, oo, nagsasala, pero mamaya pitikin mo lang, ulit mo. Mga ganitong uri ng mga katangian, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, yung marunong magpigil ng galit, subhanallah, walang ibang gantimpala liban sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat na katangian na inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, al-afina 'anil nas. Silang mga taong marunong magpatawad sa kanilang mga kaaway. Ang ika-apat na larawan na ibinanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Imran ay silang mga taong marunong magpatawad ng kanilang mga kaaway. Okay, sinabi dito, ya'funa 'amman zalamu wa'tada 'alayhim fala yantaqimuna li anfusihim ma'a qudratihim 'ala dhalik. Sinasabi ni Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, isa sa mga scholar natin na namayapa, kanyang sinabi, silang mga taong nagpapatawad ay kanilang pinapatawad ang mga taong nagkasala sa kanila. Mga taong inapi sila, mga taong nandaya sa kanila, mga taong nanakit sa kanila, mga taong nagpaasa sa kanila. Pinapatawad nila yung mga ganitong tao kahit na kaya nilang maghiganti. Hindi sila naghihiganti para sa kanilang sarili. Okay? Hindi nila hinahangad ang paghihiganti, bagkus ang kanilang hangad ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mas pinipili nilang magpatawad kaysa sa maghiganti. At ang ganitong uri ng katangian yung taong marunong magpatawad, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu yuhibbul muhsinin. Tunay na nagmamahal si Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong katangian, sa ganitong uri ng gawain, sa ganitong uri ng kabutihan. Minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung marunong magpatawad sa kanyang kapwa, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad at dapat ang kanyang mga alipin ay marunong din magpatawad. Merong isang kwento
Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang araw sila ay nagtitipon-tipon. Sila ay nagtitipon-tipon sa Masjidun Nabawi, sa Masjid an-Nabawi, sa Madina. Okay? At isa sa mga nagkasama ng Propeta Muhammad, isa sa mga sahaba niya ay si Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Si Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Habang nagle-lecture ang Propeta Muhammad, nagbibigay ng payo sa kanila, biglang binanggit ng Propeta Muhammad, kanyang isiningit, sayadkhulu alaykum rajulan min ahli jannah. Papasok sa inyo, darating mula sa masjid na ito ang isang lalaki na mula sa paraiso. Subhanallah. Papasok sa inyo ang isang tao, mula sa pintuan na iyan, ay papasok yung taong nagaa mula sa paraiso. At nung lahat ng mga sahaba, inabangan nila kung sino yung tao na yun. At nung pumasok yung tao, padakala rajulun, fasalla wa sallama alayhim. At mayroong pumasok na isang lalaki, nagsagawa ng sala, nagtahiyatul masjid, at nagsalam sa kanila. Pinagbasdan ng mga sahaba yung kanyang gawain, lalong na si Abdullah bin Amr. Pinagbasdan niya ang gawain ng tao na iyon. Bakit sinabi ng Propeta Muhammad na yung tao na iyon ay galing tao mula sa paraiso? Okay? So nung pinagbasdan niya, mula sa pagsasala, hanggang sa pagsalam, hanggang sa umalis na sila doon sa masjid, sinasabi niya sa kanyang sarili, wala namang kakaiba sa kanya. Wala namang kakaiba sa kanya. Siya ay nagsasala katulad ng aming sala. Nagsasalam din naman kami. Kami ay nagzizikir. Nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit bakit sinabi ng propeta na siya ay taong paraiso? Kinabukasan, sila muli ay nagtitipon-tipon at sinabi muli ng propeta Muhammad, sayadkhulu alaykum rajulun min ahli jannah. Papasok muli sa inyo ang isang tao mula sa mga taong paraiso. At nagtaka na naman dito si Abdullah bin Amr, bakit imulit ang propeta Muhammad? Pinagbasdan niya muli, baka meron siyang hindi nakita kahapon na ginagawa ng tao na yun. So pinagbasdan niya mula sa umpisa hanggang sa huli, wala siyang nakitang kakaiba. Wala siyang nakitang kakaiba. At doon muling nadagdagan yung kanyang pagdududa, bakit tinawag ng propeta Muhammad na ang tao na ito ay taong paraiso. Kinabukasan, sinabi muli ng propeta Muhammad, sayadkhulu alaykum rajulun min ahli jannah, fadakhala, fasalla wa sallama. Pumasok ang lalaki at nagsalam. Susagtaka na naman si Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Bakit sinabi na naman ng propeta ang katagang ito? Bakit binanggit muli ng propeta Muhammad na ang tao niya ay taong paraiso? At 3 araw, sunod-sunod na 3 araw, inulit ito ng propeta Muhammad sa kanila. At dahil dito, nag-isip na si Abdullah bin Amr na kanyang gagawin. Susundan ko ang tao na ito hanggang sa kanyang pag-uwi. At ako ay mananatili sa kanyang tahanan sa gabi, baka sa gabi meron siyang ginagawa na hindi namin nagagawa. Okay? Kaya nung umalis yung lalaki, sinundan ito ni Abdullah bin Amr at nung pumasok sa bahay, tinawag ito ni Abdullah, Ya Rajul, pwede ba akong manatili sa iyo ng 3 gabi? Pwede ba ako sa iyong manatili sa iyong tahanan ng 3 gabi? Sapagkat ako at ang aking ama ay nagkaroon kami ng pagtatalo. Meron kami hindi na pag-unawaan. So sinabi ko sa tatay ko na hindi ako uuwi ng 3 gabi. Maaari mo ba akong patuloyin sa iyong tahanan? At sinabi sa kanya ng lalaki, walang problema, welcome ka dito. At doon sa gabi, dumating ang gabi, pinagmasdan ni Abdullah bin Amr ang tao na iyon. At nakita niya, nagsasagawa ng qiyamul layl, nagbabasa ng Quran, nagdidikir, nagsusunna, hanggang sa nagsasagawa ng tahajjud sa hating gabi. Sinasabi ni Abdullah bin Amr sa kanyang sarili, ang tao na yan, walang kinaiba sa akin. Nagdidikir din ako sa gabi, nagbabasa ako ng Quran, nagdudua ako kay Allah, nagsasagawa din ako ng tahajjud sa gabi. Pero bakit siya, sinabi ng propeta Muhammad, ang tao na ito ay taong paraiso? Anong meron siya na wala ako? Yun ang tinatanong niya sa kanyang sarili. Hanggang sa umabot ang 3 araw, wala siyang nakita. At nung paalis na siya, tinanong niya yung lalaki, naglakas loob siya doon sa lalaki, ano ang mayroon sa iyo na wala ako? Bakit sinabi ng propeta Muhammad na ikaw ay taong paraiso? Sinabi ng lalaki sa kanyang sarili, wala akong alam. Kung ano lang nakita mo sa akin, yun lang yung alam ko na ginagawa ko. At ang dahil doon, wala din naman nakita si Abdullah, siya ay umalis na. Habang siya ay palayo, bigla siyang tinawag ng lalaki. At sinabi ng lalaki sa kanya, Ya Abdullah, liban lamang sa isang gawain. At sinabi ni Abdullah, mahal ka, ano yung gawain niya yan? Sinabi ng lalaki sa kay Abdullah bin Amr, bago ako natutulog sa gabi, pinapatawad ko ang lahat ng nakakasala sa akin. Dinudua ko kay Allah, Ya Allah, ikaw ang saksi na pinatawad ko si Fulan na nag-api sa akin, daya sa akin, nanloko sa akin.
Pinapatawad ko ang lahat ng nagkasala sa akin bago ako natutulog sa gabi. At sinabi ni Abdullah bin Amr, hada huwa. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay taong paraiso. Dahil marunong ka magpatawad bago ka natutulog. Subhanallah. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, kung nais natin makapasok sa paraiso ng Allah, ay matuto tayong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Hindi yung tayo lang yung pinapatawad, dapat marunong din tayong magpatawad. At ang ikalimang katangian na pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso na kasing lawak ng langit at lupa, alladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wa dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim, ay silang mga taong nakagawa ng mga malalaking kasalanan. Silang mga taong nakagawa ng malalaking kasalanan o di kaya nakagawa ng maliit na kasalanan sa kanilang sarili, dhakarullah, at agad nilang inaalala si Allah, fastaghfaru li dhunubihim, at agad silang humihingi ng tawad kay Allah. Ang ganitong uri ng katangian ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Subhanallah. Pagkatapos niyang sumuway kay Allah, sa kabila ng pagsuway niya kay Allah, pinangakuan pa rin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Ano ang dahilan? Dahil kapag siya ay nakagawa ng kasalanan sa araw, hindi niya na hinihintay ang gabi bago pa magtaubat. Kapag siya ay nagkasala kay Allah, ay agad siyang humihingi ng tawad kay Allah sa oras mismo na yun. Sa oras na yun. Kasi ang tao, kapag siya ay gumagawa ng kasalanan, nakakalimutan niya si Allah. Yan ang reality. Kapag ang tao gumagawa ng kasalanan, hindi niya naiisip na nakikita siya ng Allah. Hindi niya naiisip na si Allah ay matinding magparusa sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Hindi naiisip ng tao yan kapag siya ay gumagawa ng kasalanan. Kaya sinasabi ng Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot. Ibig sabihin ng tunay na pagkatakot, kapag kayo ay nakagawa ng kasalanan, alalahanin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pamamagitan nun, hihingi ka ng tawad sa Kanya. Hihingi ka ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga nagawang pagkakasala. Wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. At wala nang ibang nagpapatawad sa ating mga kasalanan liban na lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang ikalimang katangian, yung taong nakagawa ng kasalanan at agad na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ika-anim na katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ay silang mga taong gumawa ng kasalanan at nagbalik loob at pagkatapos ay hindi na nila inulit ang kanilang nagawang kasalanan. Ibig sabihin, ang ika-anim na katangian na siya makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay silang mga taong nakagawa ng malaking kasalanan at nagbalik loob at hindi na nila inulit ang kanilang pagkakasala. Kaya kung ikaw ay nagbalik loob kay Allah at hindi mo na inulit ang nagawa mong kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ikaw ay mayroong paraiso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum ya'lamuna annahu dhanbun wa annahum ya'lamuna 'adabata man asawhu. At alam nila na ang nagawa nilang pagkakamali ay kasalanan kay Allah, at alam din nila na si Allah subhanahu wa ta'ala ay napakadakila upang suwayin. Ang sinasabi natin, Allahu Akbar, si Allah ang pinakadakila, ngunit kapag tayo ay nagkasala, nakakalimutan natin ang kadakilaan ng Allah. Wal-iyadu billahi min dzalik. Yan mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, walang taong perfecto. Kullu bani Adam khata. Lahat ng angkan ni Adam, lahat ng tao ay magkakamali. Ngunit ang pinakamainam sa kanila ay silang mga taong agad na bumabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na inuulit ang kanilang mga pagkakasala. So ito ang ika-anim na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran na siyang pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso na kasilawak ng kanyang langit at lupa. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ating ulitin yung ating i-summarize yung topic natin kanina, na ang mga taong pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang paraiso
ay silang mga taong muttaqin, silang mga taong mayroong takwa, na kung saan ibig sabihin ng takwa ay yung mga taong sumusunod sa mga ipinag-uutos ng Allah at lumalayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Pangalawang katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay silang mga taong iginugugol nila ang kanilang kayamanan maging sa panahon man ng kaginhawaan o kagipitan. Maging sila man ay mahirap, hindi ito nagiging sagabat upang sila ay tumulong sa kanilang kapwa. Pangatlong katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-kadhimin al-ghayz, silang mga taong marunong magpigil ng kanilang mga galit. Kaya silang mga taong pinipigilan ang kanilang galit sa kanilang kaaway. At ang ikaapat na katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na makakapasok sa kanyang paraiso ay silang mga taong marunong din magpatawad. Okay? Marunong magpatawad sa kanilang mga kaaway o nanakit sa kanila. At ang ikalimang katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay silang mga taong kapag nakagawa ng kasalanan ay agad na nagbabalik loob sa Kanya. Ito ang ikalima. Ang ika-anim na katangian na ang huli natin nabanggit ay silang mga taong kapag nagbalik loob ni Allah ay hindi na inuulit ang kanilang pagkakasala. So itong mga katangian na itong mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam ay iilan lamang sa mga nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Napakadaming nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na katangian, ngunit ilan lamang ito ang ating nabanggit, 6 na katangian, at naway may isabuhay natin ito sa ating sarili at tingnan natin, timbangin natin ang ating sarili kung tayo ba ay napapaloob sa mga ganitong uri ng katangian. At kung wala tayong ganitong uri ng katangian, ito na yung oras o pagkakataon upang isabuhin natin o mapabilang sa mga taong may mga ganong katangian. So ipagduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway tayo patawad sa ating mga nagawang kasalanan, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, sapagkat sino mang hindi pinatawad ng Allah sa buwan ng Ramadan, ragiba anfun ri'in, man adraka Ramadan walang yugfar lahu. Lugi at bigo ang taong naabutan niya ang Ramadan ngunit hindi siya napatawad ng Allah. So ipanalangin natin kay Allah, paramihin natin ang paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan, at ipanalangin natin kay Allah na naway ang lahat ng ating nagawa sa buwan ng Ramadan ay manatili kahit tapos na ang buwan ng Ramadan. Kasi marami sa mga tao kapag tapos ng buwan ng Ramadan, wala na sa kanilang sala, wala na sa kanilang pagiging mabait, nawawala na sa kanilang mga nagawa nila sa buong buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay pagsasanay, training, upang sa ganon, itong 11 na buwan, ibang sa buwan ng Ramadan, ay may sabuhay natin lahat ng ating napag-aralan o lahat ng ating naisagawa sa buwan ng Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب المغفرة وأبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب الرزق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الجنة وأدخلنا الجنة جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.